Amen. Magandang umaga po sa ating lahat and sa mga nanonood po sa atin sa live. So, ayan po, may gusto lang po akong basahin na verse. Babasahin ko lang po. Sa Luke chapter 15, verse 4 to 6. So sabi niya, "What man of you having 100 sheep, if he lose one of them, doth not leave the 90 and 9 in the wilderness, and go after that which is lost until he find it? And when he had found it, he laid on his shoulders rejoicing. And when he cometh home, he calleth together friends and neighbors, saying unto them, Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost." So, amen. Gusto ko lang pong bigyang diin dito yung sabi niya, and when he had found it, he laid it on his shoulders rejoicing. So, truly po, no, na kahit 100 po yung tupa niya, and yung shepherd 100 yung tupa niya, and nawala yung isa, kung gaano niya pinapahalagahan yung 99 na yon, no, ganun din niya pinapahalagahan yung isang nawawalang tupang yun. So kahit iisa lang siya, pare-pareho, no, pare-pareho tayong kayamanan ng Diyos. And truly po, no, we are God's most treasured creation. And dahil nararanasan natin yung pag-ibig niya araw-araw, nararanasan natin kung gaano siya kabuti sa ating buhay, no? Ganon din tayo, no? Na nagiging treasure natin yung salita niya, no? Siya mismo, at hindi na ang mundong to. So kahit ano man, no? Kahit ano man ang nararanasan natin, sitwasyon natin, no? Truly that hindi natin malilimit si God within our 5 senses, no? God is limitless, no? And dahil nasa atin si Christ, so we can be that, magiging unlimited tayo. So, yun, amen. Tayo po ay tumayo at magpuri. Thank you, Jesus. Woo! Break of day, in hope we rise, we speak your name, we lift our eyes, tune our hearts to your beat. Where we walk, there you'll be, fire in our
fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white turn to color all around. All is new in the Savior I am found. We say, this is living now. With you, it's like we created. I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white turns to color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. Your perfect love sees me so. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me so. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. Hallelujah. Oh, we praise you, the color all around. All is new in the Savior I am found. See the sun now bursting through the clouds, black and white turns to color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me so. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me so. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. Hallelujah. We give you praise, Jesus. Hallelujah. We worship you. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Praise you, Lord. You're worthy to be praised, O God. Hallelujah. Mga kapatid, naway lagi tayong mauhaw sa Kanya, mauhaw sa Kanyang mga salita. Hallelujah. Because you, God, are our completeness. Hallelujah. Tunay nga ang kami kumpleto sa iyo. Wala na kaming hahanapin pa. Ang aming kauhawan na ikaw lamang, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang pupuno. Ikaw ang pupunan sa aming mga kauhawan. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, come on, church. Praise our one true God. Oh, we worship you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, oh God. Oh, praise you, Lord Jesus. Oh, oh, praise. Oh, praise.
Praise the Lord Jesus. Hallelujah. And we will sing. And as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. And you alone are my heart's desire, and I long to worship thee. And you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. Alone are my heart's desire, and I long to worship you. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Oh, you are worthy to praise, oh God. Hallelujah. And you're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you, Lord, and I love you more than any other, so much more than anything. You alone, and you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Hallelujah, Lord. To every good thing God is doing within me that I cannot see, and amen. And to the healing virtue of Jesus that's flowing in me, and amen. And for every hope that is still just a dream, by trusting you, Lord, it becomes reality. And I stake my claim, seal it in faith, and I say out. One more time. To every good thing
Your love endures, and I say amen. So be it, Lord, hallelujah. And so be it, Lord, and your love endures, and I say amen. Oh, we say amen to you, God, to us. Holy Spirit, we worship you, oh Jesus. Oh, hallelujah. Oh, praise. Yes, amen. Oh, amen to your words, oh God. Oh, amen, amen. Oh, praise you, oh Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. We'll sing. And amen. And amen. And amen. Amen. And so be it, Lord. Your word endures, and I say amen. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. We bless your name, O Jesus. Sinabi sa James, sabi niya, every good thing and perfect gift comes from above. Ang tugon ng Panginoon, hindi no. Ang tugon ng Panginoon sa atin is already yes. Always yes. Kaibigan ko sa Panginoon, kalooban ng Diyos, ang pawang mabubuti sa iyong buhay. Baka may tanong mo, kalooban ba ng Diyos na ako'y gumaling? He's saying yes. Sabi ng babae nagbi-bleed, lahat ng pagkakataon, lahat ng mabuti ay kaloob ng Diyos. At walang isa man walang masama. Kaya Panginoon, sa oras na ito, pinapasalamatan kita. Ikaw ang mabuting Diyos na hindi nagbabago sa amin. Lagi kang nagmamahal sa amin, Panginoon. At mayroon kang magandang plano para sa buhay namin. Kaya Panginoon, ang tugon namin is by faith. Hindi ito nakikita ng mata. Ito'y realidad sa buhay namin. Ang tugon, Panginoon, namin sa iyo is faith. Sa magitan ng pananampalataya na i-connect namin ang buhay namin sa iyo, Panginoon. Bilang tugon ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ayahan mo ang iyong Espiritu mo ang siyang patuloy na kumilos sa bawat puso na makikinig sa oras na ito. Inahayaan namin, Panginoon, ang iyong Espiritu ang siyang mangunguna sa amin. Kayo po, Panginoon, ang magbibigay ng fresh revelation, Panginoon, na buhat sa iyong anak. Kaya, Panginoon, pinapasalamatan kita at pinupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise you, Lord Jesus. Amen. Amen. So, our every prayer is always an amen to our God because of our Lord Jesus Christ. Kaya kapatid, ano man ang iyong dinadalangin, ano man ang iyong ipinapanalangin, kagalingan, di ba?
sa iyong mga pangangailangan, katugunan sa kalungkutan, yung mga nilalamig na ang Pasko. Yan. Ang Diyos ang siyang iyong kaagapay at siya ang lagi mong tanggulan. Amen. So sa ating pagkakaloob, ayan, so yung mga nais po magkaloob through online, through banking. Okay, so naka-flash naman po sa screen natin yung mga bank accounts. And for us na nandito sa worship hall ay before we leave, pwede nating ilagay dun sa ating love offering box. Amen. So tayo po yumuko at manalangin. Maraming salamat o Diyos. Ikaw ang siyang katugunan sa aming mga dalangin, Panginoon. Ikaw ang kasagutan sa bawat naming pangangailangan at alam namin, O Diyos, na kahit kailan ay hindi ka nagkulang. Ang iyong pag-ibig at ang iyong probisyon ay sapat na at higit pa para sa aming buhay. Kami po ay nakapagpupuri, nakapagkakaloob dahil sa pag-ibig at biyaya mo, Panginoon. Pinupuri ka namin sa tanging matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, before po, ang ganda po ng ano natin ngayon. Naka-blonde eh. Before preaching po, dahil first Sunday po tayo ngayon, meron po tayong agape report natin. Yung fourth wave agape update report natin. Amen. So, meron na po tayong 69 pledgers. And then, meron po tayong 172 boxes na nakuha. And as of October 31, 2021, meron na po tayong total cash na received na 112,040 pesos. Amen. So, nararagdagan ng patuloy yung mga nagpe-pledge sa atin. No? Kanina, may nakita akong form doon. So, alam ko po na unti-unti, mararagdagan po yan dahil po ang ating pagbibigay ay bunga ng ating pagkakilala sa Diyos, bunga po ng naranasan nating biyaya, kagandahang loob ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. So available pa rin po yung ating mga forms sa likod. Pwede pa rin po tayong mag-fill up ng form natin. Amen. No? Marami po salamat. Good morning po. Dito na naman po ako. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po kay Pastor na alam ko po na siya po'y nanonood ngayon. Kay Madam Noy, kay Pastor Francis. Good morning po sa inyo. Thank you po sa ating IT department, kay Brother Miko, na walang sawa pong talagang sumusuporta po sa mga leader na tumatayo dito. Okay. At doon po sa mga kapatid natin na naka-online, no? Good morning po sa inyo. Kagabi po nasa Bicol kami, doon po sa GE ni Brother Jericho. Dama ko po ang init ng kanilang pagtanggap, no? Sa leader, no po? At sa mga kapatid po natin na nasa ibang bansa na nanonood ngayon, diyan lang po kayo at dito lang po kami. Shout out po kay Joseph at Joshua na nasa Canada. Wala na po bang nakalimutan? Okay. So kami po na mga tumatayo dito pang mangaral ng salita ng Diyos, yung mga kasama ko pong yan, no? Sa grupo, kaya lamang po nagagawa namin ito ay dahil po sa Diyos. Kaya lamang po kami nakakapagpahayag ng salita ng Diyos ay dahil po sa kalakasan na ibinigay sa amin ng ating Panginoong Jesus. Kung sagana ng amin lamang po, hindi namin ito kaya. Yung pong paggawa ng mensahe, ito po ay nakakakaba talaga. Ano po? Pero nagagawa po namin ito dahil nga po sabi ko, sa lakas, nakaloob
ng ating Panginoong Jesus. Okay. Doon po tayo sa, okay, yung topic po pala natin, o yung nasa fourth quarter team pa rin po tayo. Sabi po, God's heartbeat for you and me. Ang pintig ng puso ng Diyos sa iyo at sa akin. At yung pong ating topic ngayon, store up treasures in heaven. Basahin po natin ang Matthew chapter 6 verse 19 hanggang 21. Ganito po ang sinasabi. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, ay naroon din naman ang iyong puso. Kapag narinig po natin yung salitang treasure o kayamanan, ano po yung unang pumapasok sa ating kaisipan? Slide please. Pera daw. Okay, slide please. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Pag narinig po natin yung salitang kayamanan, ito po ba yung pumapasok sa ating kaisipan? Kayamanan po yan. Iyan po ba? Wow, dollars, no po? Iyan po ba? Mansion. O alin po dyan yung pumapasok sa ating kaisipan? Wow, luxury car. No? No, yung po bang tatlong nakita natin, kapag narinig po natin yung salitang kayamanan, ito po bang tatlong ito? O alin dito yung pumapasok sa ating kaisipan? Yung pong dollars? Dollars po yun, ano? Hindi yung Philippine money. Dollars siya, di ba? Wow. No? Meron pong dalawang uri ng kayamanan. Ang isa'y kayamanan sa lupa na nakikita ng mata. Sino po yung malungkot pag may pera? Oh, wala. Masaya sila lahat, no? May pera. Sino po yung malungkot pag walang pera? Oo, talaga? Hindi kayo malungkot pag wala kayong pera? O sino naman po yung masaya pag may pera? Amen daw. Siyempre, masaya ka pag may pera ka. Lahat tayo ay masaya pag may pera kasi nga po, lahat ng gusto natin ay ating mabibili. Pag may pera tayo, di ba? Yan, no? So, lahat ng gusto natin, pagkain, damit, alahas, sasakyan, bahay at marami pang iba, ay atin pong mabibili kapag may pera tayo. Huh? So ito po yung mga kayamanan na makikita natin dito sa lupa. So at ang isa naman pong kayamanan, yung pong kayamanan sa langit na hindi nakikita ng mata. Nakakita na po ba kayo ng kayamanan sa langit? Hindi pa po, di ba? Yan. Pero ito'y nararamdaman ng ating mga puso. Kahit hindi natin nakikita, ito po'y nararamdaman ng ating mga puso. So maraming tao po ang naghahangad na yumaman. At kahit nga po Kristiyano ay naghahangad na yumaman. Kayo po ba nung maging Kristiyano kayo, pinalangin nyo na hindi kayo yumaman? Siyempre lahat ng tao naghahangad na yumaman. Di ba? Yan. Ngunit, ang tanong po dito, saan at paano nga ba natin matatagpuan ang tunay na kayamanan? Alam po ba natin kung saan natin matatagpuan ang tunay na kayamanan? Alam po natin? Gusto po ninyong malaman?
Okay, pag-aaralan po natin para makita natin at malaman po natin kung saan po natin matatagpuan ang tunay na kayamanan. Nakakita po ako ng 3 points dito para makita po natin kung saan po natin matatagpuan ang tunay na kayamanan. So number 1, ito po yung pwede nating gawin, no? We need to have a renewed heart and mind. Ano po? Romans 12:2. Sabi po sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Doon po sa ibang salin, okay, so basahin na lamang po natin doon sa Tagalog. MBB po, sa Tagalog. Sabi dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong mga pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa gayon magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Doon po sa isang salin sa Romans 12:2, by renewing of your mind. So kung may maitatanong po natin, bakit kailangan nating magbago ng isip? Tinanggap ko na ang ating Panginoong Jesus. Kristiyano na ako, born again na ako. Bakit kailangan pang mabago yung isip ko? Di ba, ano po? Kasi po, kaya kailangan nating magbago ng isip kahit tinanggap na natin ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay. Kasi meron pa rin po tayong pag-iisip gaya noong hindi pa tayo mananampalataya. No? Kagaya ng mga nakasanayan at nakagisingan at nakaugalian natin. Sabi po ni Pastor sa kanyang mga preaching, ang ating espiritu ang naborn again at hindi ang ating kaluluwa. So, perpekto po yung espiritu na nasa atin. Ngayon po yung ating kaluluwa, dahil ito po'y hindi na born again, meron pa rin po yung pag-iisip na gaya noong tayo po'y hindi pa mananampalataya. Hindi naman po agad nababago yan eh. Step by step, sa patuloy po nating pagbubulay ng salita ng Diyos, patuloy din pong nababago ang ating mga pag-iisip. Po. Okay. Yan. Kaya nga po ang nangyayari, kaya kailangan pong mabago ang ating isip. Kasi sabi ko nga po kanina, meron pa rin po, nung tayo po'y ma-born again, nariyan pa rin po yung ating mga pag-iisip kagaya nung tayo po ay hindi pa born again. Kaya meron pa rin po tayong pag-iisip na galing sa Diyos ang karamdaman. Di ba? Susubukan na ako ng Ginoo kaya sorry po, Kapampangan. Tagalog po pala, no? Kaya naman sabi po rito, meron pa rin po tayong pag-iisip na galing sa Diyos ang karamdaman. Tayo pong mga magulang, sino po rito yung mga magulang na meron ng mga anak? No? Kayo pong may mga anak, ano po? Bibigyan po ba ninyo ng karamdaman ng inyong anak? Hindi po, di ba? So, ibig sabihin, mali po yung dati nating pag-iisip na galing sa Diyos ang karamdaman. Bibigyan mo ng karamdaman ng anak mo, tapos pagagalingin mo siya. Di ba? Tama ba yun? Di ba po, no? So, mali po yung ating dating pag-iisip na ang karamdaman ay mula sa Diyos at siya rin ang magbibigay sa iyo ng karamdaman. Hindi po mula sa Diyos o galing sa Diyos ang karamdaman. Maaaring kaya nagkaroon ng karamdaman. Ang isang tao ay nang dahil inabuso niya ang kanyang katawan. Pinabayaan niya ang kanyang katawan. Di ba? Kaya kung minsan, nagkaroon siya ng karamdaman. Okay. So, tinatanggap natin ang lahat ng pangyayaring hindi maganda. Kasi ang alam natin, ito po ang kalooban ng Diyos. Dati, pag meron pong pangyayaring hindi maganda sa ating buhay, tatanggapin ko ang lahat ng ito kasi ito ang kalooban ng Diyos sa akin eh.
Mga hindi tamang pag-iisip. Hindi po ba? No? Kapag may pangyayaring hindi maganda sa buhay ng ating anak, tayong magulang ang nagdaramdam. Tayo ang nalulungkot. Di ba? Higit kanino man, ikaw na magulang ang nagdaramdam kapag ang iyong anak ay may pangyayaring hindi maganda. So, ibig sabihin, ang lahat ng pangyayaring hindi maganda sa ating buhay ay hindi mula sa Diyos. Lahat ng bagay na maganda sa ating buhay, ito po ay kalooban ng Diyos. Hindi po siya gumawa ng anumang bagay na ikasasakit ng tao, na magdaramdam ang tao, at hindi niya kalooban ang lahat ng pangyayaring hindi maganda sa ating buhay. Tayo pong mga magulang, pangarap natin sa ating mga anak talagang magagandang bagay, di po ba? How much more po ang ating Panginoon na siyang tunay na nagbigay ng buhay sa atin, na siyang pinagmumulan ng tunay na buhay, ang hindi magbigay ng magagandang bagay para sa atin. Di po ba? Okay. Isa pa po, tinatanggap ang kahirapan dahil ito daw po yung lahi nila. Lahi kami ng mahirap, kaya okay lang. Tatanggapin ko po ang lahat ng ito. Kasi simula pa sa aming kinanunununuan, mahirap na sila. Okay lang na mahirap kami. No? Naalala ko po tuloy yung sinabi ni Pastor sa lahi. Sabi po ni Pastor, 2 lang ang aming lahi. Isang gwapo at isang matalino. Wow! Yun po ang lahi. No? Hindi po yung lahi ng mahirap. Hindi po yung lahi ng pangit. Hindi po yung lahi ng walang alam. Anak ka ng Diyos. Lahat, no, ng magagandang bagay ay ibinigay sa iyo ng Diyos dahil ganyan kanya kamahal. 'Di ba? Yung kanyang pag-ibig na inialay sa kanyang mga anak ay walang hanggan, walang kondisyon. 'Di ba? Yan. Kaya nga kung hanggang ngayon po ay ganito pa rin ang ating pag-iisip, no? Hindi pa rin po natin lubos nakilala ang ating Diyos. No? Meron pa po isang bagay na kapag siya'y may karamdaman, tinatanggap. Bakit? Tama lang sa akin ito. Parusa ito ng Diyos sa akin kasi makasalanan ako. Tingnan po ninyo, ang pag-iisip ng isang tao na hindi nabago ang kaisipan. Kaya dito po napakahalaga na ang atin pong pag-iisip, ito po ay mabago dahil ito po yung nais ng Diyos sa ating mga buhay. Kapag ang atin pong pag-iisip ay hindi nabago sa kinatagal-tagal nating pagiging Kristiyano, wala po tayong ipinagkaiba doon po sa mga hindi nakakilala at tumanggap sa ating Panginoong Heso Kristo. Sabi nga po, no? Sabi nga po sa Roma, ulitin po natin, Romans 12, Roma 12:2, huwag kayong makiayon, sabi po niya, sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Number 2, pangalawa, sabi po niya dito, live a simple life, but rock. Gulat kayo, no? Rock. Okay, mamaya po malalaman natin bakit rock, no? So, yung pong mga kasama ko sa grupo namin, kay Pastor, mga degree holder po yan, mga professional. They live a simple life, but rock. Hindi po yung rock na rock and roll, ha? Rock and roll, yeah, rock and roll. Hindi po yon. Iba pong rock yung sinasabi ko dito, no? Sabi po ng Panginoong Jesus kay Peter, Peter, upon this rock, I will build my church. So, rock po ba ang buhay natin? Tayo mga Kristiyano. Rock ang buhay natin? Simple but rock. No? Nung sabi po rito, ano po ba yung pagkaunawa natin?
Pag sinabing simpleng buhay, ano po yung pagkaunawa natin dito? Nung hindi pa po tayo Kristiyano, meron po tayong pagkaunawa sa simpleng buhay. Pag sinabing simpleng buhay niya, yung po bang sinasabi nilang mahinhin kung kumilos? Ano pong kahinhin? Mahinhin po siya kung kumilos. Talagang yung sinasabi nilang tipong hindi makabasag pinggan. No? Lampas sa sakong ang damit. No? Lampas sa sakong. Saan ba yung sakong natin? Dito. Yeah. Mahinhin yan. Ha? Mahinhin. No? At kung tatawa daw po siya, hindi labas ang ngipin. Yan, ganyan. Paano po kami sa grupo namin? Kung kami po ay tumatawa, hindi lang labas ang ngipin, pati ngala-ngala nakalabas. Eh di hindi po simple ang buhay namin. Kasi kung tumawa kami, bugnos talaga pong binibigay namin yung todong halakhak. Alam po ninyo kapag pinigil nyo yan, sa iba lalabas yan, bahala kayo. No? So, tayo pong mga Kristiyano, actually walang masama. Walang masama kung mahinhin kang kumilos, kung magdamit ka ng mahaba, at kung tumawa ka ay ganyan lang. Walang masama, walang masama. Okay, yan. So, ito po yung pagkaunawa natin doon po sa simple life nung tayo hindi pa mga Kristiyano. Siguro po ito yung nung panahon pa ng ating mga ninuno. Di ba, no? Yan. Okay. So, nung maging Kristiyano, ito na yung pagkaunawa niya sa simple life. Meron na siyang do's and don't. Yan. Nung maging Kristiyano, ito na yung kanyang pagkaunawa sa simple life o sa simpleng buhay. Ganito na dapat yung ginagawa ko. Hindi ko na dapat ginagawa ito. No? Meron na nga po siyang do's and don't. Hindi ko na dapat ginagawa ito, Kristiyano na ako. Ganito dapat ang ginagawa ko. Yan, no? Gagawa ko ng mabuti. Tutulong ako sa kapwa. Sasama sa GE. Galit po kayo. No? Sasama sa GE, no po? Mag-a-attend every Sunday. Wow. So kung ganito po yung patakaran natin sa ating buhay, o kung ganito po yung gusto nating gawin, dito na lang tayo. Diyan na lang tayo. No? Gawin natin lahat ng makakabuti. Sabi ko po kanina, walang masama dito. Kung tayo'y gagawa ng mabuti, walang masama. Tayo'y tutulong sa kapwa, walang masama. Sasama tayo sa GE, walang masama. Kung mag-a-attend tayo every Sunday, walang masama. Hindi po ba? Yan. Kaya nga po ang nangyayari, dahil sa dami ng ginagawa, no? O sabi ko nga, okay, sabi ko po, dahil, no? O lahat ng pagkakawang gawa ay ginagawa, kaya ang nangyayari sa dami ng ginagawa, nagsasawa. Di ba? Ang dami namang ginagawa, ganito pala, pag na-born again ka, ang hirap. Kaya nga po, merong mga Kristiyano na nagsasabi, ang hirap pala ng maging Kristiyano, pag na-born again ka, ang daming bawal. No? Bawal makipagchismis. Bawal ipangalanda ka ng buhay ng iba. Di ba? Ang daming bawal. Ayoko na. Nagsasawa dahil sa dami ng ginagawa. No? Okay. Kaya sabi ko nga po kanina, dahil sa dami ng ginagawa, nagsasawa, napapagod, hindi tumatagal, sumusuko. Bakit? Sabi nga po ni engineer nung Sunday, huwag mong alisin ang church. Inaalis ang church sa buhay. Kasi ang daming ginagawa, napapagod. Ba't di na lang ako matulog sa bahay? Di ba? Hindi na lang ako mamasyal. Di ba po? Kasi nga ganito yung pagkaunawa niya sa simpleng buhay nang siya'y maging Kristiyano. No?
Kasi nga po, kaya napapagod, nagsasawa, at hindi tumatagal dahil nakapokus po sila sa panlabas. Ha? Okay. Ang akala kapag ginawa natin ang lahat ng ito, no, yung mabubuting bagay, ang akala natin kapag ang lahat ng ito ay ginawa natin, tayo po ay kanyang pagpapalain. Magiging mabuti ang Diyos sa atin. Hindi natin alam na matagal na tayong pinagpala ng Diyos. Kaya nga po ang isang Kristiyano na merong pag-iisip na ganito, no? Kung siya'y nananalangin, kapag humingi sa Diyos, talagang dibdiban, Lord, kahit ngayon lang po, ipagkaloob mo ang aking hinihingi. Magiging mabait na po ako. Magiging mabuti na po ako. Yan. No? Kasi yun po ang pagkaunawa. Di ba? Na kapag siya ay gumawa ng mabuti, no, siya ay pagpapalain ng Diyos. Ang hindi niya alam, matagal na siyang pinagpala ng Diyos. No? At ang akala kapag siya, okay, gumawa ng mabuti, ang Diyos ay magiging mabuti sa atin. Mga kapatid, masama pa tayo, mabuti na ang Diyos sa atin. Di ba? At hindi po tayo gumawa ng kabutihan ay mabuti na ang Diyos sa atin. Hindi, no? Matagal na rin po tayong pinagpala ng Diyos. Ang ginagawa po nating kabutihan ay bunga lamang ng kung sino ang tinanggap natin sa ating mga buhay. It is from inside out. As He is, so are we. No? Hindi tayo gagawa ng mabuti dahil gusto nating malugod ang Diyos sa atin. Hindi tayo gumagawa ng mabuti dahil gusto nating maging mabuti ang Diyos sa atin. Hindi tayo gumagawa ng mabuti upang tayo pagpalain ng Diyos. Di ba? Kung matatandaan po natin sa mga preaching ng iba nating kapatid, no? Kung matatandaan po natin na ang Diyos ay mabuti na noon pa. Di ba po? Ang Diyos ay tapat kong umibig, no? Ang kanyang pag-ibig ay walang kondisyon, hindi katulad ng tao na kapag ikaw ay mabuti, magiging mabuti rin siya sa'yo. Diba? Naghihintay ng kapalit. Pero ang ating Diyos ay hindi po naghihintay ng kapalit. No? Inibig niya tayo, minahal niya tayo ng walang kondisyon. Ganyan po kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang gawang mabuti ay kusang lalabas dahil nananahan sa atin ang Diyos na mabuti, ang Diyos na dakila, ang Diyos ng pag-ibig, Diyos na makapangyarihan, Diyos ng mga Diyos, Diyos na nagliligtas at hindi nagpaparusa. Kagaya nga po ng nasabi ko kanina, na kapag may pangyayaring hindi maganda sa iyong buhay, ang akala mo, pinarurusahan ka ng Diyos. Yung po bang ating mga anak kapag sila'y nagkasala, pinarurusahan po ba natin sila? Sige, hindi ka kakain maghapon. Paluluhurin mo ba sa asin yung iyong anak, sa munggo, dahil pinarurusahan mo nga? Hindi po, di ba? Actually, kapag may problema ang anak natin, tayo ang unang-unang namumroblema. Dahil ang gusto natin, ang nais natin, ang ating mga anak ay walang dinadalang mabigat sa kanilang buhay, na sila'y hindi nagkakaroon ng problema. Di ba? Okay. Ngayon po ang tanong ko, hindi barak ang buhay natin? Huwag tayong malungkot. Nasa atin si Kristo. Ha? Hindi barak ang buhay natin? Dahil ito'y nakatayo sa ibabaw ng bato? No? Kayo niyan, ang alam niyong rock niyan. Iba eh. Akala niyo kung sino yung rock na sinasabi ko, ha? Hindi po yun. Iba po yung rock na sinasabi ko, ha? Okay, yan. Rock ang buhay natin dahil ito po'y nakatayo sa ibabaw ng bato. No? Malaya tayo. Di ba? Malaya po tayo. Okay? May tunay na kapayapaan na kailanman ay hindi kayang ibigay ng mundong ito.
Nakakatulog po ba tayo ng mahimbing? No? Payapa po ba ang ating buhay? May kapayapaan tayo sa ating mga buhay. Dahil nga po, simple lang ang buhay natin dahil ito po ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Sabi po rito, sorak ang buhay natin dahil tayo'y lumalakad sa kalooban ng Diyos. We walk by faith and not by sight. Awit or Psalms 95:1 NIV. Sabi po rito, come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud the rock of our salvation. O di ba rock ang buhay natin? O meron pa po ba kayong dahilan ngayon para malungkot, mag-isip, mamroblema na akala nyo, pasan-pasan nyo ang mundo, na para po bang wala ng katapusan ang nangyayari sa mundo natin, na tila baga sa ating pag-iisip ang akala natin wala ng katapusan ang pandemic na yan sa buhay natin? Di ba? Wala na po tayong dahilan. Bakit? Sabi ko nga po, dahil ang atin pong pananampalataya ay nakatayo sa ibabaw ng bato at walang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo. Okay, nasa pangatlo na po tayo. Para pong mabilis ngayon. Matatapos na po tayo eh. No? Sa pangatlo, sabi po niya dito, trust the promises of God and do not be worried. No? So bakit ba nag-worry ang tao sa halip na magtiwala sa mga pangako ng Diyos? Basahin po natin ang Matthew 6:25-27. Sabi po rito, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyong makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Sabi po ng tanong, bakit daw po nag-worry, nag-aalala ang isang tao sa halip na siya'y magtiwala sa mga pangako ng Diyos? Saan po sila nag-aalala? Maaaring sa pangangailangan po ng tao sa mundong ito. Financial, no? Financial, material, ari-arian, sa kahirapan, sa karamdaman. Alam po ninyo, mahirap man o mayaman, sila po'y nag-aalala. Yung mayaman, hindi po sila nag-aalala sa kanilang kayamanan. Di ba? Dahil ang alam nila, kahit anong mangyari, meron silang pera. Meron silang mansion. Meron silang dollars. Meron silang luxury car. Meron silang kondo. Lahat ng kayamanan ay nasa kanila. Subalit sabi ko nga po kanina, saan sila nag-aalala? Kapag sila'y may karamdaman at hindi gumaling-galing, doon nag-aalala ang isang mayaman. Kapag hindi gumaling-galing ang karamdaman ng isang mayaman, nag-aalala siya. Nagbibilin na. Kapag namatay ako, paano na yung mga kayamanan ko? Saan ko ito iiwan? Yan. Ang dami kong pera sa bangko. Ano nang mangyayari sa mga kayamanan ko? Yun ang ipinag-aalala ng mayaman. Yung mahirap po, anong ipinag-aalala niya? Pag may karamdaman, wala siyang financial. Wala siyang pera. Saan ako kukuha ng pera para pampagamot sa doktor? So, ibig sabihin, mayaman man o mahirap, nag-aalala. Di ba? Pareho silang nag-aalala. Parehong namang problema.
Barehong hindi makatulog. Meron pong kwento. Meron pong 2 taong hindi makatulog. Yung isa, hindi makatulog kasi walang aircon. Yung isa, hindi makatulog kasi may aircon. Kaya hindi siya makatulog, walang pambayad ng bill. Yun po ang problema nila. So, ibig sabihin, talagang 2 lang ang uri ng tao sa mundong ito. Isang hindi makatulog at isang hindi rin makatulog. Pareho lang aircon ang problema nila. Diba, siguro po, maalinsangan kaya hindi makatulog. Parehong ang problema nila. Okay. Ang mahirap na problema po, sa kahirapan. Ang hirap naman ang buhay. Lagi na lang ganyan. No? Bakit ba ako ipinanganak na mahirap? Bakit sila mayaman? Unfair si Lord. Sila mayaman, kami mahirap. Walang pambili ng mga bagay na gusto kong bilhin. Yan. Di ba, no? Pinoproblema niya yung kanyang kahirapan, yung kanyang karamdaman. Paano na pag namatay na ako, ibalot nyo na lamang ako sa dahon ng saging. O kaya pag namatay ako, yung dyaryo na lang katulad ng kwento ni Rapi. Tapos ipaagos nyo na lang ako dun sa ilog. Yan, po. Kasi naiisip niya, walang pera, walang pinansyal. Yun ang naiisip niya. Meron po akong naalala, meron po kaming malapit na kamag-anak. Nagkaroon po siya ng maluhang karamdaman. Sabi niya doon sa kanyang kapatid, kapag ako'y namatay, gusto ko, yung makeup ko, kulay green. Opo. Kasi paborito niya kulay green. Pastor Edwin, anong kulay bang paborito mo? Pink, okay. Ang damit ko kulay green, sabi niya. Pati yung kabaong ko kulay green. Yan. No? At sa kasawi ang palad, namatay nga. No? Ngayon, ang ginawa ng kanyang kapatid, dahil ito ang kanyang bilin, ang makeup niya kulay green. Ito po, no? Green yung makeup niya, yung damit niya green, yung pong kabaong niya talagang green. Ang ganda namang tingnan. Ngayon, nung dumating po yung kapatid niya, galing ng ibang bansa, nakita siya. Kapatid ka, sabi niya. Sa Kapampangan, sabi, kaputol! Yan. Kapatid, sabi niya, ang ganda mo, parang natutulog ka lang. Sabi niya, bakit naman ganyan ang kulay mo? Kulay green ka na. Sabi, kasi paborito niya yung kulay green. Kaya green lahat, yung kanyang pinagbilin, na sinunod naman ng kanyang pinagbilinan. Tayo po, anong kulay ang gusto natin? Wow! Okay, yan. Kaya nga po, sabi dito, mahirap man o mayaman, parehong nagwo-worry. Kasi sa mundong ito, walang satisfaction ng tao. Walang kasiyahan ng tao. Meron na siya, gusto pa niya. Meron na siya, gusto pa niya. Walang kasapatan ng tao. Lahat ng nakikita ng kanyang mata ay gusto niya. Diba? Ang gusto niya, kung meron yung isa, kapitbahay, meron din siya. Meron siya nga usong-usong sasakyan. Gusto ko rin yun. No? Kaya nga po, dahil sa pagmamadali na bumili ng sasakyan, ang nabili niyang sasakyan ng punerarya. No? Yan. Kaya nga po, ingat-ingat tayo doon po sa mga gusto nating bilhin. Huh? Okay, sabi po sa 1 Timothy 6:9-10, sabi po rito, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masama at mga hangal
na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Gusto po ba po nating yumaman? Siyempre! Baka sabihin po ninyo, ayaw ko kasi yun yung nabasa namin dito. Tapos, tuloy po natin. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi po masama ang pera. Hindi po masama ang pera. Tuloy natin. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Okay. Sabi ko po kanina, walang masama sa pera. Kung para sa inyo po masama ang pera, bigyan niyo po lahat kay Pastor Edwin. No? Alam po ninyo kung anong masama? Yung umiibig sa pera. Sabi po niya, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Bakit? Pag marami kang pera, di ba, yung mga nababalitaan natin, nagbabayad para pumatay. Minsan yung mga napapanood natin, no? Nagbabayad sila para pumatay. Ganon nila kamahal ang kanilang pera. No? Okay, pero tayo pong mga Kristiyano, walang masama na tayo po ay may kayamanan, na tayo po ay may pera. Bakit? Kasi nga po, tayo'y makakatulong sa mga kapatid natin na nangangailangan ng tulong. Sino pong gustong yumaman? Walang masama. Yung pinakita po kanina, hindi masama na magkaroon tayo niyan. Kaya lang, pag meron na po kayo, bahaginan nyo naman kami. Ano po? Yan. O sino na pong merong ganyan ngayon? Sino pong merong kayamanan? Ako po, alam niyo, aminado po ako, na ako po ay may ginto. Kaya nga lang, apelyido lang. Hindi mo matanggal, hindi mo maisangla. Kahit saan ka pumunta, dala-dala mo. Yun po ang aking kayamanan. No? Yan. Sabi ko po, matatapos na tayo. Bakit? Kasi nga po, mahirap man o mayaman, parehong nag-aalala sa kanyang buhay. At kasi nga po, dahil nakatuon ang kanilang mga mata sa mga bagay na nasa mundong ito na hindi nakikita at dahil hindi nila nakikita ang pangako ng Diyos. Mas nagtitiwala pa po sila kung minsan sa pangako ng Bombay, sa pangako ni Kumare. Sige, pahihiramin kita ng pera. Tiwalang-tiwala siya. Yes, masosolve na ang problema ko. Pahihiramin ako ng pera ni Kumare. Hindi nangyari. No? Lungkot na lungkot siya. Kasi hindi siya pinahiram ng nangako sa kanya. Ganito po yung sinasabi ko. No? Alam po ninyo sa tao kung minsan, kapag ikaw ay pinangakuan, pwedeng mangyari po na ikaw ay o hindi matupad yung ipinangako sa'yo. Pero kapag ang ating pong Diyos ang nangako, tiyak, a million times na tiyak na ang kanyang pangako ay ating mararanasan sapagkat Diyos ang nagsalita. Diyos na buhay, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa ating mga buhay. Kaya kapag sinabi niyang, totoo, ibibigay ko sa iyo, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, totoo yan. Kaya hindi po tayo nag-aalala sa mundong ito kasi nga po meron tayong tapat na Diyos na nangako sa atin at ito po ay tunay sapagkat ang ating Diyos na nangako ay buhay at makapangyarihan sa lahat. No, ilan po sa mga pangakong sinabi niya rito? No? So John 15:7. If you remain in me, in my words, remain in you. Ask whatever you wish, and it will be given unto you. Hingin mo. Ano man ang maibigan mo. At ito'y pagkakaloob ng Diyos sa iyo. Ganyan po kabuti ang ating Diyos. Ganyan po katapat ang ating Diyos sa ating mga buhay. No? Isa pa pong bagay, sinasabi niya rito,
No? Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Okay? Sabi pa po dun sa isa, but my God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Ito po yung kanyang mga pangako sa atin. Ibibigay niya. Ibibigay niya. Dahil ang ating Diyos po ay hindi madamot. Ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. No? Sabi po sa verse na binasa natin kanina, yun nga pong mga ibon, hindi nagtitipon, pero ganun sila, kamahal ng Diyos. At ibibigay niya ang lahat ng kanilang pangangailangan. Matthew 6:33, sabi po niya, seek ye first the kingdom of God. In His righteousness, in all these things shall be added unto you. Ito po yung mga kailangan nating gawin. Magtiwala sa pangako ng Diyos at hindi sa pangako ng tao. Kasi nga po ang tao pwedeng hindi matupad ang kanyang ipinangako. Pero meron naman pong mga natutupad. Subalit, isa po ang tiyak dito. Kapag sa tao hindi po ito natupad dahil ang tao po ay meron po siyang mga pwedeng magkamali, subalit ang Diyos, kailanman, ang kanyang pangako, lumipas man ang napakaraming panahon, tiyak ang kanyang pangako ay matutupad sa atin, no? Kaya nga po wag nating hayaan na hindi natin maranasan ang mga pangako ng Diyos dahil po sa panlilin lang ng kaaway. Wala na pong kapangyarihan ang dyablo sa ating buhay. Huwag tayong palinlang sa kanya because greater is He that is in me than he that is in this world. Greater is He. Masigit na dakila ang ating Diyos. Sabihin natin, I am blessed. I am a child of God. I am highly favored. I am healed. Ito yung sabihin natin. Huwag tayong palinlang sa kaaway. Wala nang kapangyarihan ng kaaway sa ating buhay. No? Kaya nga po, kung minsan kapag tayo po'y nakakaranas ng minsan problema o kapighatian sa ating mga buhay, sabihin po natin ito, I am blessed. Anak ako ng Diyos. Pinagpala ako ng Diyos. Hindi niya ako pababayaan. Hindi niya ako iiwan. Yun ang sinabi niya sa kanyang mga pangako. Kaya tayo'y nagtitiwala. Kaya't ako'y nagtitiwala sa pangako ng Diyos dahil siya lamang ang nangako na natupad. Di po ba? Siya lamang ang nangako na ito ay natupad dahil siya ay tapat sa kanyang mga pangako. At kapag sinabi niya, sabi ko nga po kanina, ito po'y matutupad. Ilang panahon man ang lumipas, ito'y matutupad sapagkat ang Diyos ay tapat kung siya ay mangako. Okay. So matatapos na po tayo. Maaga po tayo ngayon, no? So matatapos po tayo. Tingnan po natin yung Matthew. Dito po tayo magtatapos. Matthew 19, 16 to 22. Matthew 19, 16 to 22. Sabi po rito, may isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Alin sa mga iyon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Galang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ba? Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Pagkarinig nito,
malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Napakayaman po ng lalaking ito. Napakayaman po ng binatang ito. Kung titingnan po natin ang binatang ito, meron po siyang kayamanan sa lupa. Napakayaman, sabi po niya. Baka higit pa po dun sa nakita natin sa slide. Higit pa po dun, marami siya. No? Pero alam po ninyo, habang binabasa ko, pinagbubulayan ko ang salitang ito na aking nabasa. Patungkol po dito sa mayaman na binatang ito. Hindi siya masaya. Hindi po siya masaya sa kanyang buhay. Sa kabila ng kayamanan na kanyang tinatamasa sa kanyang buhay, hindi siya masaya. Bakit po? Nakita na niya ang tunay na kayamanan. Nakausap niya ang tunay na kayamanan. Sinabi sa kanya kung ano ang kanyang gagawin upang makita niya ang tunay na kayamanan. Sabi ng Panginoong Hesus, ipagbili mo ang iyong kayamanan at ipamigay mo sa mga dukha. Ano pong ginawa ng binata? Malungkot daw pong umalis. Tinalikuran niya ang tunay na kayamanan. At mas hinangad niya ang kayamanan dito sa lupa. Nasabi ko nga po kanina, ito yung kayamanan na makikita natin dito sa lupa. Alam po ninyo, gaano man karami ang ating pera. Sinlaki ba ng bundok ang ating pera? Sing taas man ng bundok ang ating kayamanan sa mundong ito. Mauubos at mauubos yan. Walang kabuluhan ang lahat ng kayamanan yan kung wala sa atin si Kristo. Sapagkat ang tunay na kayamanan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesukristo. At tayo pong mga tumanggap na at nakakilala sa ating Panginoon. Naniniwala tayo na ang ating kayamanan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Wala nang hihigit pa sa Kanya. He is the source of our life. He is the source of everything we need. Anong gagawin mo sa pera mo? Ngayon po siguro masasabi nyo, walang kwenta ang kayamanan nyo. Bakit? Tingnan po natin sa Matthew 6:21. 6:20, okay? Yung kanina sa Matthew 6:19-21. Sabi po niya, Matthew 6:19 to, balik sa una. Sabi po niya, sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. 21. Sa 21 po, sapagkat sabi niya, kung saan naroroon ang inyong kayamanan o ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ngayon tatanungin ko po kayo, nasaan po ang ating kayamanan? Nasaan po ang ating kayamanan? Nasa lupa po ba ang ating kayamanan? Kung meron po tayong kayamanan na narito sa lupa, pagbili mo. Ito ang sabi ng ating Panginoon, hindi po ako nagsasabi. Sinasabi po ito ng verse na ating nabasa. Pagbili mo na yung shop mo, Pastor Edwin, pamigay mo sa mga mahihirap. No? No? Kasi sabi po niya, kapag tayo daw po ay nag-impok ng kayamanan dito sa lupa, dito daw po may naninirang tanga. Kakalawangin yan yung mga gold ninyo. Kakalawangin yan yung mga dollars ninyo, masisira yan, baka kainin ng tanga. Alam po ninyo yung tanga, yung bukbok, yan. Pag binukbok yan, masisira yan.
Kaya habang may panahon pa tayo, pagbili na natin yan. Joke, baka nga po ipagbili niyo lahat na wala nang matira sa inyo. No, pero kung titingnan po natin, totoo naman yung sinasabi ng salita ng Diyos. At tayo po ang gagawa ng kaparaanan na mula sa Diyos kung ano po yung pwede nating gawin upang tayo naman po ay makatulong, makapamahagi po sa mga kapatid natin na nangangailangan. Kasi sabi po rito, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Kaya kung nasa pera po, ang ating puso, naroon ang ating kayamanan. Pero, kung nasa Panginoon, ang ating puso, naroon ang ating kayamanan. Ops, hindi ko po sasabihin na pumili kayo. Baka magkabukingan tayo. No? Nasa inyo po kung ano yung pwedeng gawin upang tayo po'y makatulong sa mga dukha. Alam po ninyo, nasa panahon na po tayo na kailangan talagang mabago na yung ating pag-iisip, yung ating diwa, sabi nga po dito. Panahon na po talaga para yung pong ating mga pag-iisip ay ma-renewed na. Di ba po? Panahon na rin po para huwag nating gawing kawawa ang ating sarili. Na kailangan Kristiyano na ako, ganito ang aking ginagawa, ganon ang aking ginagawa. Manahan po tayo sa pangako ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos. Dahil dito po tayo'y nakatitiyak at nakasisigurado tayo dahil ang nangako sa atin ay Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na mabuti, Diyos na nagliligtas at hindi nagpaparusa. Amen? Kaya nga po, sa ating mga buhay, no, bilang mga anak, na naliwanagan na po sa salita ng Diyos. Ipamuhay po natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. No? Dahil ito po yung karapat-dapat, sabi po niya, ito yung karampatan nating pagsunod sa Kanya, sabi po ng salita ng Diyos. Amen? Salamat po. Tayo pong lahat ay tumayo. Music please. And as the deer panteth for the waters, so my soul longeth after thee. And you alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Strength, my shield, to you alone may my spirit yield. To you alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. And I love you more than any other, so much more than anything. Strength, my shield, to you alone may my spirit yield.
desire and I long to worship you. To every good thing. To every good thing God is doing within me that I cannot see, and amen. And to the healing virtue of Jesus that's flowing in me, and amen. And for every hope that is still just a dream, by trusting you, Lord, it becomes reality. I stake my claim, and I stake my claim, seal it in faith. And I say, one more time, every good things, to every good thing God is doing within me that I cannot see. Oh, amen. And to the healing virtue of Jesus that's flowing in me, and amen. And for every hope that is still just a dream, by trusting you, Lord, it becomes reality. And I stake my claim and seal it in faith, and I say amen. Lord, hallelujah. And so be it, Lord, your word endures, and I say amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil patuloy ka po naming nararanasan sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Salamat po sa iyong mga salita na tunay nga po, Diyos, na siyang nagpapatatag at nagpapalalim sa aming pagkakilala sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil natagpuan po namin ang tunay na kayamanan na nananahan sa aming mga puso, at ikaw yan, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon. Hindi mo po kami pinabayaan. Hindi mo po kami iniwan. Ibinigay mo po ang lahat-lahat sa amin. Pati buhay na walang hanggan ay iyong nga pong ibinigay sa amin. Maraming salamat po, O Diyos, sa lahat ng ginawa mo na po para sa amin. Salamat po sa iyong mga pangako, Panginoon, na tunay nga na ito po ay totoo sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong kadakilaan, Panginoon. Simula pa noon hanggang ngayon ay dama po namin ang iyong dakilang pag-ibig na walang kondisyon.
Salamat po at nawa, Panginoon, patuloy mo pong ipakilala ang iyong sarili sa mga tao, Panginoon, upang sila man, O Diyos, ay makita kung sino ba, kung ano ba ang tunay na kayamanan na mahahawakan ng kamay, subalit, Panginoon, ito'y pansamantala lang. Ang tunay na kayamanan, Panginoon, ay hindi nga namin nakikita, subalit nararanasan namin, nararamdaman ng aming puso. Nakikita namin, hindi ng literal na mata, kung hindi ng aming pananampalataya. Salamat po sa iyong bugtong na anak na iyo nga pong ibinigay sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo lang ang papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen and amen. God bless you po. And now, related sa preaching kanina, no? Do not worry about anything. And related po siya din sa yung render naming song. Kasi sabi sa bandang last lyrics, if He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you and me? And isa pa, if He watches over every sparrow, how much more does He love us? Ayan. So, naalala ko lang din po yung verse ng Ephesians chapter 3 verse 20, which we claim until this very hour na. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we can ask or imagine, according to His power that is worked within us. So, delight with us as we sing this offering of praise to our God. I'll never be more loved than I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to let you down. It doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Going through a storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean so I wouldn't drown. You've never been closer than you are right now. You are Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. You are Jireh, you are enough. always enough, more than enough. Forever enough, always enough, more than enough. I don't wanna forget how I feel right now in the mountain tops. I can see so clear what it's all about. Stay by my side when the sun goes down. Don't wanna forget how I feel right now. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. You are Jireh, you are enough. Forever enough, always enough, more than enough. Forever enough, always enough, more than enough. I'm already loved. I'm
already chosen. I know who I am. I know what you've spoken. I am already loved more than I could imagine. And that is enough. I'm already loved. Already chosen. I'm already chosen. I know who I am. I know who I am. I know what you've spoken. I know what you spoken. I'm already loved. More than I could imagine. More than I could imagine. That is enough. That is Yes, it is. Yes, He knows. Yes, He knows. And that is enough. And that is enough. You are Jireh. You are enough. Jireh. You are enough. So I will be content in every circumstance. You are Jireh. You are enough. And I will be content in every circumstance. You are Jireh. You are enough. It's Jehovah Jireh, church. Tayo po'y manalangin sa ating pangwakas. Maraming salamat po, O Diyos, that all your promises, Lord, are yes and amen, Lord. You are for us and not against us. You came that we might have life and have it more abundantly. And these promises, Lord, are yes and amen. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na patuloy naming nakikilala, O Diyos, at nalalaman kung sino kami sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Nawa ang mga binhing ito ay tumubo at mamunga ng siksik, liglig at umaapaw sa aming mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, sinasamba at pinasasalamatan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless po.